tayo ba? Nakasin ako. Sino si Michael ba? Nabalitaan niyo na pala eh. Halit sino kaya school? Kasi hindi ka naman mo. Buti buhay pa siya. Nakita ko ako masok sa Parang lang kasi pumunta sa sabang tapos hindi nag-uingat. Ano nga ako eh. Tayo ka lang. Kaya tayo makamatay. Grabe ka Ay, naman. bukas. Bata-bata pa natin, kaya nausapan na. Pero nga eh. Ako lang, what is mamamatay na tayo? Hindi mo na siya sasabi. Sabay tayo. Nakakaya kasi mamatay eh. Gusto ko magkasama. Tara na nga. Wala na ako pa yan. Nainit-init. Sila Michael ba yun? Uy, Michael! Nandito na naman kayo. Ano ba to? Tignan mo naman ito. Nakalimutan naman ni Lord yan eh. Kasama niya na naman ako. Sa paborito kong sila. Sino? Ay, wait, sister. Magliligawan pala kayo sa room? Ay, nangyari pala sa akin yung sorry. Hala ka! Hala ka! Judgmental ako, sorry. Mabili po sa tindahan ng Pwede. Pwede na gumala. So, Hi, Abi! Hello! Ang galing kasi yung chika kanina. Saan galing? Sa tindahan, bumili ko nito. Pinag-uusapan nila yung about sa kamatayan. Matayan? Ang sarap yan. Ang babata pa, mga estudyante lang din. Alalim naman ng perspective nila sa life. Bakit Ano? pinag-uusapan? Tinga ka. Ewan ko, pero bakit nga ba mahalaga na aware tayo sa kamatayan bilang tayong mga taong buhay? Kasi ikaw, Carl. Siguro, dapat na talagang aware tayo sa kamatayan since that is a inevitable thing naman eh. Kumbaga, ayun yung limit natin bilang tao. Ay, bro. Tayo kasi parang, di ba, unlike sa ibang mga organism na nabubuhay, tayo kasi yung may curiosity naman. Like, syempre, kailangan natin maging aware doon para ma-realize natin kung paano ba siya dapat i-handle or yung fear natin kasi, di ba, yung death. And para Kain ka para muna. maging truthful ka naman sa actions mo. Since pagpatay tayo, wala naman tayo mamimake up na mistakes, di ba? Live a life without any regret. Di ba, Jay? oo. Pero sa tingin nyo, di ba, yun nga, yung sinabi ni Ira, acceptance. Paano sa tingin nyo, di ba, mga family, priorities and values. Sa tingin nyo, di ba, acceptan nyo na. Paano nyo harapin yung idea nyo? Like, namamatay kayo, paano ma-affectuhan yung family nyo, prioritize nyo, priority nyo, and yung values nyo. Siguro maapektuhan talaga siya, like malaki talaga since kailangan natin talaga maging ready dyan sa kamatayan na yan. Kasi di naman natin alam, baka mamaya mamatay na ako, di ba? Hindi talaga joke yan eh. Sunod, di ba? Di ba? Di natin Parang alam. parang sinasabi mo, is bigyan natin ng meaning yung buhay. Parang Tama. ganun. Na habang Tao na Kasi mahal mo sa buhay. baka mamaya si Aubrey mamatay na. O, di ba? Nakakatakot niya. malay ko yun ako. Kaya mauna pa ako. Gano'n. Mauna sa atin eh. Oh, sige, di ba? I mean, gawin Pero natin yung term na live life, with a bullet. but not live life without surviving. Kasi pag you're in survival, yung parang pag survival mode ka lang, hindi mo talaga siya may endorse. Grabe. Hindi in survival mode. Parang kaka na. Hindi, pero yung pag survival mode kasi lagi kang aware, lagi Oo naman. Lagi kang confused kung anong mangyayari sa ganang kasi. Pero feeling ko andun yung spice kasi pagka survival. Pero parang gets ko yung sinasabi niya. Parang yung main point niya is para like wala tayong regrets. Hindi, siyempre yung survival nga maglilive ka on based on survival lang. Hindi mo ma-enjoy yung life and marami kang regrets yung parating na yung end mo. Isipin mo yung mga bagay na hindi mo na-enjoy. Eto, paano nyo nakikita yung differentiate ng kamatayan? Like, kunwari, yung perspective nyo as death, nagmamatter ba yun? I mean, may fear ba? May ready ba? Ganun? Ako,
ako anytime, anywhere, pwede na mamatay. Kaya, talagang ready na talaga ako dyan. Naisip ko na, kung mamaya mamatay ako, siguro, yung taon na nabuhay ako, talagang masaya na ako dun. So, kontento ka na. Kontento ako sa kung ano meron ako. Hindi ba parang mas magiging contented pag nagkaroon ng meaning, like kung nakapag-payback sa family, yan. About naman dun yun, Jay. Parang you are too young para Yung sa pagpe-payback ko sa family para magkaroon ng meaning. Siguro masasabi kong sa ganong kaikling panahon, may nagawa na ako kahit konti lang ba. Yung pag-aaral ko, dinededicate ko sa nila. Nagawa ko na rin siguro yun. And I think that's already enough para sabihin kong may meaning na yung buhay ko. Ikaw, Abi, ano meaning ng buhay mo? As Gabi of na. now, hindi ko pa alam eh. Parang feel ko may kulang pa. Kaya, hindi pa talaga ako ready na mamatay kung sakaling mong mamaya. Wait lang. Since since napag-usapan na rin natin tong death na to, sa tingin nyo, now na pinag-usapan natin to, edi, syempre, naiisip natin about sa kamatayan. Edi, siguro sa tingin nyo, nabibigyan ng meaning ba nito yung buhay natin or nabibigyan ng takot? Ano ba mas lumalamang sa inyo? Meaning or takot? Both. Wala, balance siya. Oo. Yeah. Para sa akin, Ang mabal. meaning. Kasi, diba, yung knowledge na lahat Meron pa nga eh. ay mag-e-end. Lahat ng Tama naman. Lahat naman talaga nagtatapos. mamamatay mga puno, mag-spoil yung food mo, mamatay yung mga loved ones mo. Bibigyan. Natututunan natin na meaning and pagmamahal. Like, mas maano natin yung family natin. Like, enjoy the little moments nga naman. Bibigyan siya ng meaning kasi marirealize mo na wala ka pa sa full potential mo. And parang hindi mo pa na-fulfill yung mga dreams mo. Kaya yung short amount of time natin, since mortal naman tayong mga tao, is pag naisip natin yung kamatayan, naisip ka natin, ay, hindi pa to sapat. Ayoko muna mamatay without na gagawa ko pa ito Dorata. Since napag-usapan natin yung pagiging mortal, alam naman natin na mortal tayo lahat eh. No. Tingin nyo makaka-apekto ba yun sa daily life natin? Like, for example, kunwari, di na ako dadaan dyan kasi baka mamatay ako. Tingin nyo, makaka-apekto sa inyo yun? Oo, mapekto. Kunwari, pag may pamilya ka, kung lahat ng gagawin mo sa kung ano yung simpleng pagdaan lang, ganyan, bibigyan mo ng takot. Ano pang meaning para mabuhay? Alam mo yun? Like, parang every step you make, parang nag-hesitant ka na, ay baka, Every step. baka, alam mo yun? Baka may mangyari sa akin sa mali. Eh, ngayon nga, di ba, Kuya Jai, may kasabi tayo. Sa mga graduating, pag may mga may namamatay, sa tingin nyo, sino na mamamatay? Ay, ba? Hanap namin yung kamatayan eh. Ayaw magpakita, Kuya Jairo. Oo nga naman. Hindi naman. Kasi ako para sa akin. Diba? Parang andun na rin ako sa live life with the fullest talaga. Like parang, kung hanggang ngayon na, syempre, buhay ka pa, humihinga ka pa, ibigay mo na yung best shot mo. Like parang, diba? Kung sakaling may priority or may opportunity, ba't hindi mo i-grab ng hindi mo na siya magagawa pag nandun ka na sa afterlife. Tama ka dyan. Tama. Karat ka muna. and dun sa question na since mortal naman tayo, mabibigyan din siya ng meaning kasi kunwari pag may pamilya na ako, para maging maingat ako sa mga bagay na alam ko mapapahamak yung buhay ko. Tapos pag napahamak yung buhay ko, magiging burden din ako sa pamilya, sa finances. And sino mag-aalaga sa mga pamilya, sa Okay. Baka naman. Kapag natakot ka na may iwan ka. No! Like, lalo rin sa akin ngayon, kasi di ba, mother ko na lang yung buhay. So, natatakot ako sa na pag nawala rin yung mother ko, paano kami? Like, ayun na lang yung isang Bali wala na yung papa mo. Yeah. Gusto mo na sumunod? Kaganito pa ako ng katong dito sa like, 6 na beses. Kasi baka na-release mo eh. Baka na-release. Kuya Jai, kaya na sila, kain ka muna. Masakay kung magpakita na lang siya, no? kuya, Kasi sumunod. Parang yung sinasabi mo is, yun na yung meaning ng life mo, na yung mama mo na lang is yung anderito. So, katulad yung sinasabi ni Ira, may meaning naman talaga yung life. Kung tiligan mo yung perspective ng mga tao sa paligid mo, makikita mo yung meaning ng life.
Ang sarap naman kasi talaga mabuhay, di ba? Since nasabi na rin ni Kuya Jay, yung pagkakaroon ng meaning sa mga lahi natin. Pero, sabi ko na rin na, may mga bagay talaga na nakakatakot. Hindi lang para sa sarili natin, pero para sa iba. Ito nga, may kaibigan ako eh. Takot na takot ako kasi, baka mamaya, mamaalam siya. Nakakatakot. Kasi, Bawal muna. Yun muna. kasi yung tao na yun, talagang, may place na siya sa puso ko eh. Nakakatakot na baka mamaya mamatay siya. Kumbaga nasanay ka na nandyan siya. Sanay na ako nandun siya. Sobra. Show ka rin talaga. At sabihin natin, gagraduate tayo, magkakaiwalay din. Iba pa rin yung thoughts na nandiyan siya ng buhay. Nakakatakot na mawala talaga siya. Well, pag may mga ganong bagay, sa dami ko nang na-experience na nawalan ng kaibigan, nawalan din ng tatay, ganyan, mga lolo, lola. So, mas nawalan ako naman na-experience yan. Gusto mo na ma-experience yung mamatay ko dyan? Ay, hindi naman. Yung mawalan lang. Mawala lang. So, parang natatanggap naman siya. Masakit, pero matatanggap siya. Kumbaga, nagbabago, di ba? Nagbabago lang. Mas maganda talaga live with no regrets. Enjoy your life ba? Like, kung ano yung ngayon, dun ka lang mag-focus muna. Kasi di pa naman natin alam yung mangyayari. Kaya nga, hanggat nandito yung mga tao mahal natin, mahalin pa natin sila. Especially yung mga sabi na natin, hindi natin masabi na baka mamaya, wala na sila. Nakakatakot talaga. Pero, YOLO. Pero na-experience ko din, di ba? Parang makikita mo rin yung meaning na sinasabi mo. Parang ang sad lang kahit magkakalayo or graduation na ganyan. Tapos magkakahiwalay. At least alam mo lang na buhay siya. Parang ganun yung gusto mo sabihin. Oo. Yeah. Full, ganun. Basta alam mo, nasa maayos. May napulpil kayong memories eh. Parang ganun. May pinagsamahan kayo. Parang papasabi ka na lang, parang kahapon lang, kasama ko pa ito, ngayon wala na. Wala na. Ay, naisip ko, since nandun naman tayo sa truthful na part sa life, ano sa tingin niyo yung ibig sabihin na maging true sa sarili mo before ka, mamatay? Siguro gawin mo kung anong gusto mo. Pakita mo kung sino ka. Hindi mo kailangan mag-adjust para sa iba. Pakita mo kung sino ka. Kumbaga, kunwari, ay hindi ko to gagawin kasi hindi niya to magugustuhan. Yes! Be genuine! Tsaka hindi mo kailangan sumunod sa dikta ng social media. Ganyan. Hindi porket na uso, di ba? Like, paano ma-enjoy yung life mo if susunod ka sa ng iba, di ba? Kung hindi ka naman din masaya. Pero kasi di ba, ang dami na talagang ganyang mga tao na nagiging itot sa sarili para lang ma-fit sila sa mga. I'm not one to judge, pero feel ko yung mga taong ganun, hindi talaga nila na-enjoy kasi they're wearing a mask the whole time they live. Hindi sila authentic. Parang they live a life na kailangan nila magpanggap para lang magustuhan sila ng. Pero may kasabihan nga din na para mahanap ka ng mga tao, dapat alam nila kung sino ka. Kaya, ka sa sarili. Ang ganda. Hindi mo naisip yun. Guys, may regrets tuloy ako. I mean, ako para sa akin, napaka-authentic mo. I mean, yung ikaw, yung Oo, kita mo. Ako kasi autistic eh. Ano kasi, Halata like, naman. naisip ko, autistic ko pa. Naisip ko na magkakasin na tayo, but what if na wala akong like, maisip nila na mahihain ako, like, hindi ako nag-open up na masyadong guarded, di ba? So, eto na nag-out ka ngayon, Pini. Yun nga, like what you said earlier, di ba? Parang, ini-enjoy ko yung moment na magkakasama tayo. So, wala akong ina-outcast or wala akong, lahat talaga pinabalik. Laban ko laban, di ba? Oo. I mean, hindi ako namimili ng tao na parang, alam mo yun, yung kakausapin lang. Hindi kasi yun ganun yung personality ko as Kasi nga, sayang yung. Sayang talaga ko eh. Pero, ako naman, hindi naman ako namimili ng mga tao. Pero once na may nagawang mali, na parang hindi worthy patawa. Parang, Iba naman yun. mapapatawad, pero hindi na babalik sa ganun. Tama? Yeah, Tama? Tugon? Amen? Amen! Ano mo ito nang gagaling yan na? May pinaghuhugutan. experience. Tama, Rafael? Ikaw, Bill, ba? Ano na? Ano plano mo? Bakit kasi nakikinig ka ng usapan ng may usapan? Diba? Kasi in-open up you about that. Diba? Sino-sino mo ngayon?
Hindi ko rin alam. Narinig ko lang eh. Kaya na-curious ako kung bakit nga nila pinag-uusapan yung At least ngayong napag-usapan yan, mas lumawak yung perspective natin about din sa topics na yun, di ba? Mas may mga na-realize tayo, like, kung paano nga ba siya papahalagahan, kung ano yung dapat baguhin natin sa mga perspective natin dati. Tapos yung katulad nga ni Jay, ngayon, mas nagiging open na siya, na, kasi sayang nga naman, di ba? Ayun. I guess nakapag-share tayo ng Ang dami din pala mapapag-usapan, no? Yung iba kasi ginagawa na ding biro. Pero kapag nangyari na, Wala na. Iyak-iyak ka na ngayon. Kasi nawala. Para mag-ready ka na ng picture mo para... Ito ko yung pictorial. I mean, para ipapataw sa iba. Pero diba, yung iba, kabibigyan ka lang ng halaga kung kailan patay ka na. Oo. Ay, totoo yan. Pero siguro, talagang, ganun talaga mo eh. Pero anyways, di ba alis na tayo? sa tayo punta? Isa tayo. Magkukomsya pa tayo. May tatrabahoin pa tayo nila Cheska. Oh. Uy, meeting natin. At tagal natin. Ikaw kay Jai, anong plano sa mga Maghanap ako ng shoemaker. sure. Yeah. Bye-bye kay Jai. Forum na. Bye guys. Bye! See you next time, classmate, ma. Bye. Tara na, Rafael. Hindi ang color. Iniwan na siya. Mga lalaki talaga. Alam niyo ba kanina? May narinig ako eh. Mga magkakaibigan sila, circle. Nag-usap-usap din sila about sa death. Yun nandito kanina. Yung mag-uulo? Narinig ko din sila, tapos ang ingay pa nila. Di ba? Grabe. Pero nakakamanghan. Di ba lang nila yung meaning ng life and death sa ganung murang edad pa lang. Ang deep na nun, di ba? Siguro ganun kasi talaga habang mas tumatanda tayo, mas nare-realize natin yung halaga talaga ng buhay. Kayo, sa tingin nyo, bakit kaya may mga tao na mas pinipiling kitilin ang buhay nila kahit alam nila ang existence ng death? Wait, tara, bato-bato-pick na tayo. Oy, naalala ko yung sinabi mo kanina. Bato-bato-pick na lang sige, sa atin mamaya. Bato-bato-pick! Pabili po ng alaalang masaya, panghimagas ko sa buhay at siyang aking pahinga. Pabili po ng relos kahit wala ng baterya, nang dumungaw lang muli ang nalimutang pahina. Pwede bang pautang muna ng tahol ng aso naming matagal? Tagal ko nang hindi nakakapiling. Pabili po sa tindahan ng mga alaala. Lumilipas lang ang bawat sandali. Anong magagawa ko? Tao lang, tao ka lang. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Huwag kalimutang sariwain kung dalawin ka ng mga alaala. Di ko lang 1, 2, 3. Uy, sigaw daw. mapag-asa. Hindi naman masamang magpahinga. Huwag kalimutang sariwain kung dalawin ka ng mga alaala.